Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 6 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:42 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo, kaya medyo natanghalian po tayo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa hindi naaalis na balita kasi ito eh. Maraming tumatalakay kaya ayaw ko sanang talakayin ito ay pinagtiyagaan ko nang muna. Opo, patungkol po ito sa Robin Hood Padilla, suko na raw siya sa politika hanggang 2028 na lang daw siya. Yan po ang mainit na tinatalakay ngayon ng mga vloggers. Robin Hood Padilla, suko na raw siya sa politika hanggang 2028 na lang daw siya. Ay hanggang 2028 nga yung term ng senador kasi nanalo sa dyan 2022 Kaya tama naman yung sinabi niya. Pero didiretsahin ko na po nung napakinggan ko yan ay meaningless po yan. Meaningless o walang value o dapat hindi iniintindi. Do not mindful of that statement. Yan po ang masasabi ko yan. Do not mindful. Kasi nga ay ganun talaga yan Sa mundo po ng politika yan nga ay ang mundo kasi ay puro pakunwari po Puro halos wala ng totoo po dito sa mundo. Lahat ay balat kayo. Opo. Ngayon ay sa Biblia po mayroong mayroong itinuturo na ganyan. Ang tawag po kasi diyan ay yung itching ear. Opo. Itching ear po ang tawag diyan. Yung mga tao ay gusto marinig yan, kaya yun ang sinasabi niya. Yan po ang masasabi ko diyan. Kung sabihin man niya na hihinto na siya o magre-resign na siya sa politiko o sa politika, ayaw na niya, ay yan kasi ang gustong marinig ng mga tao. Kaya yan ang sinasabi niya. Parehas lang po yan, ayan sinulat ko dyan, sa ginawa ni Duterte. Parehas lang yan. Na kung ano ang gustong marinig ng mga tao, yun ang sinasabi ni Duterte noon nung nangangandidato siya. I can remove the illegal drugs in 6 months, sabi niya palakpakan ng mga tao, pero nangyari ba? Ginawa ba niya? Hindi po At ang masama pa dyan, ay ginamit niya yun para matakot ang mga tao sa kanya o maging makapangyarihan siya o yung naloko niya yung mga tao naloko niya kasi marami po ang naniwala dun marami pati nga yung sasakay siya ng jeepney yung kasi ang gustong marinig ng mga tao na lalabanan ang pananakop ng China. Kaya yun ang sinabi niya. Pero ginawa ba niya? Hindi po Ganun po yan. Itching ear po ang tawag dyan.
Sa Biblia po ang nakasulat, they will accumulate for themselves teachers of law who will tell what they want to hear. Ayan po. Kung ano ang gusto ng tao, ay alam naman yan eh. Nalalaman naman ano ang clamor ng mga tao. Yun ang sasabihin at yun ang isisigaw sa entablado, hindi ba? O sa media people. Isisigaw nila yan. O hanggang 2028 na lang ako. Pero mahirap pong paniwalaan yan. Napakahirap po. Kaya nga ang advice ko po sa inyo ay huwag po kayong maniwala dyan sa ganyan. Kasi nga ay itching ear lang po yan eh. Ang tao po ay may itching ear. Opo. Pero bago ko po i-discuss yan, maikli lang po ito ano. Bago ko i-discuss yan, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong sumusubaybay sa atin. Opo. At pasalamatan po sila. Ito po sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ebi Compio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pams Naranja, Romel Solier. Salamat po sa inyong lahat. Padua Lloyd Travier, Andres Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Tuy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Ael Berliar, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan Manuel Diwa, Arvin Silot, Bilako Amag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Mung Obreak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Atty. Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Atty. Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ito po ang mga verse na gusto kong i-share sa inyo ngayon. 1 Timothy chapter 4 verse 3. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Ayan po. Yan po ang nakasulat. Pero sasabihin ko sa mas kabisado kong verse o yung paborito ko na translation, yung Gideon.
For the time will come when people will not endure sound doctrines. Ayan po. O katuruan. Hindi na makikinig eh. But having itching ears. Kasi nga sila ay may itching ears, they will accumulate for themselves teachers of law to suit their own evil desires. Ayan po. O kaya ay kung ano yung gusto nilang marinig, ayun lang ang pakikinggan nila o yun lang ang sasabihin ng mga tao, ng mga politiko. Yang po, teachers of law kasi, parang kwan din yan eh, mga politiko din yan eh. Sila yan eh, sila ang nagko-control ng bansa eh. Opo, mga mampabatas nga yan eh. O, hindi ba? O, yung mga mayor naman ay executive naman, hindi ba? Ganun po yan, For the time will come when people will not endure sound doctrines, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers of law who will tell what they want to hear. Ayan po. Mas malinaw po yun, hindi ba? Who will tell to them what they want to hear. Ay alam po ni alam po ni Robin Hood Padilla na ang mga tao ay isang buwan na siya doon sa kwan ay pinapasahod siya yan, hindi ba? Wala siyang ginagawa, doon lang siya. Kaya siguro yun na ang sinabi niya na hihinto na siya sa politika. Titus 1, chapter 1, verse 10 hanggang 11. For there are many rebellious people full of meaningless talk. Ayan po, meaningless talk and deception, especially those of the circumcision group. They must be silenced because they are disrupting whole household by teaching things they ought not to teach, and that for the sake of the dishonest gain. Ayan po. Maliwanag po yan. Maliwanag po yan, hindi ba? O sige, at basahin ko ulit para maitanim sa ating isipan. For there are many rebellious people, full of meaningless talk and deception. Ayan po. Meaningless talk yan at saka may deception po yan eh. Hindi ba? May deception po yan. Kung sasabihin man yan na, ay ayaw ko na. Deception lang po yan. O kaya hanggang 2028 na lang ako. Deception po yan. Ganon din yan kay Duterte. Matanda na ako, sabi niya noon. Sinabi niya matanda na ako, ayaw ko na sa politika. Pero hindi naman hindi ba? Deception po yun eh. O kaya ay, yun nga, yung meaningless talk. Especially those of the circumcision group. Ang ibig sabihin dito ay yung mga Kristiyano o naniniwala kay Kristo. They must be silenced. Ayan po. Kailangan ay barahin sila o patigilin sila because they are disrupting whole household by teaching things they ought not to teach. Kailangan ay pahintuin sila kasi nasisira nila ang pananampalataya ng mga tao. O yung mga nasa pananampalataya ay nadadamay nila. Ganun po yan. And that for the sake of the dishonest gain. Dishonest gain kasi yan eh. Siyempre sumasahod sila eh, hindi ba? Habang nagsasalita sila ng ganyan na hihinto na ako sa politika, pero hindi naman sila humihinto eh. Sumasahod pa rin sila. Katulad yang si Sarah ay mag-iisang buwan na ata yan sa kwan eh.
ay anong ginagawa niyan, hindi ba? O sumasahod yan sa Republika ng Pilipinas. Pero naandun siya, hindi ba? O ngayon ay 1 John 4, chapter 4, verse 1. Beloved, sabi po ni John, do not believe every spirit, but test the spirit if they are of God, because many false prophets, pwede rin sabihin natin ito ay false teachers, pwede rin sabihin ito ay mapagpanggap na leader ng bayan, pwede rin yan. Opo. O politiko, ano? Many false prophets have gone into this world. Ayan po. Naandyan na sila Hindi ba? O. Kagabi nga, napakinggan ko kay Mima Alicia yung mga nagpropaganda pala ng fake news ang laki ng nakukuha nilang bayad 20,000 daw. O. Sa isang araw lang daw yan, ha? Sa isang araw. Kasi ang dami ang dami nilang view. Ay talagang ganun po Ang tao po kasi, mas maanghang yung mga sinasabi mo, mas gusto nila. Opo. Pero ako, hindi naman ako ganun. Opo. Kung ano lang yung tama, kung ano lang yung totoo, yun lang ang sasabihin ko. At iniiwasan ko po yung maanghang na salita na ipaparatang ko dun sa isang tao. Hindi ko lang maiwasan sabihin kasi nga walang ibang salita Walang ibang salita. Kaya yun ang ginagamit ko. Pero iniiwasan ko po. Ngayon ay yan po bakit sinabi ito ni John the Beloved, do not believe every spirit. Kasi yan po salita ng tao, espiritu po yan. Hindi natin nakikita yan. Pero naririnig lang natin, walang laman yan. Pero may epekto po yan. Opo. Kasi nakukumbinsi tayo Opo, na maniwala. At pag naniwala tayo, yung gawa natin ay doon magbabase sa ating mga pinapaniwalaan. Kaya yan ang sabi niya, do not believe every spirit, but test the spirit if they are from God or if they are of God. Ayan po. Because many false prophets have gone into this world. Ang sabi niya. Yan po ang payo ng Biblia. Prove all things. Be ready, hindi ba? Be ready to explain your faith. Ayan po ang nakasulat sa Biblia Or test all things. Do not believe every spirit, but test the spirit if they are of God. Ayan po. Kaya yung sinasabi ni Reverend Hood Padilla na siya ay hihinto na ay yan siguro ang nakikita niya na gustong marinig ng mga tao. Kaya yun ang sinasabi niya. Itching ear po nga Itching ear ang mga tao Opo, iwasan po natin yan. Pag-aralan natin yung mga sinasabi para hindi tayo malito. Ayan po okay na po yun kasi nga ay yan ang nakikita ko na hindi mawala sa balita o sa mga social media. Ngayon kagabi po ay mayroon akong napakinggan kay Bunyog Pagkakaisa, kay Attorney Insurrecto. Parang Supreme Court pala yung yung nag-decide doon sa kaso ni Jinggoy. Yun ang napanood ko po ay hindi na nga ako agad nakatulog kasi nga pinanood ko muna yun. Ay delikado po si Jinggoy dyan kung Supreme Court po kung dinala niya ang kaso sa Supreme Court na binasura yung hiling niya na
ibasura na yung mga kaso niya lahat-lahat. Ay ang lakas naman ng loob niya. Oo. Sinasabihan na siya ng mga attorney noon na wag mo nang dalhin sa Supreme Court yan. Bayaran mo na lang. Opo. Kasi yun po ang utos sa kanya ng Sandigan Bayan po na hindi napatunayan ang plunder, libre ka sa plunder. Parehas po sila ni Kwan ni Bong Revilla. Libre sila sa plunder, pero ibalik nila yung pera. Ay kung ako nga ibabalik ko na yan ay kasi yung pera na nakuha nila noon double kwan na wala nang halaga yun Opo. Wala nang halaga. Kaya maganda ay kung ibalik nila halimbawa 180 million kay Revilla, ito ata si Jinggoy 150 million ito ibalik na lang nila. Ang ibig kong sabihin, yung 150 million ngayon ay kwan yan. Wala nang value. Alam nyo naman yan, hindi ba? Ang mga bahay ngayon, kung magpatayo ka, yung noon, kung 5 million tapos na, ngayon ay dublihin mo yan. Gawin mong 10 million ang budget mo. Yung po ang ibig kong sabihin. Kasi nga, nag-inflation o nagdi-depreciate ang value ng piso. Ayan po, pati nga dito sa Amerika po ganun na rin Kaya, ay kasalanan niya yan. Kasalanan ni Jinggoy yan. Kung totoo man yun na Supreme Court sa Supreme Court niya dinala ang kaso. Binuhay niya ang kaso. Yung desisyon ng Sandigan Bayan, hindi pa siya kontento. Iniakyat pa niya ata sa Supreme Court. Kung totoo yung napakinggan ko kagabi, ay nag-decide ang Supreme Court, basura yan, hindi ba? Basura yan. Hindi pwede yung request mo, hindi pwede yung plea ni Jinggoy. Hindi pwede yan. Kasi nga ang nagsumbong ay yung ang nagtestify ay yung mga kasama sa krimen talagang wala siyang lusot diyan. Aywan ko lang kung bakit ganun ang desisyon ng Sandigan Bayan. Hindi natin alam kasi sa haba po ng kaso ay wala na tayong diyan. Wala na tayong alam dyan. Lalo na ganyan kung hindi naman napupunta sa media. Hindi ba? Pero ang alam ko dyan, kasi nga noon sinusubaybayan ko na yan, delikado kung mag-aapila sila sa Supreme Court. Kasi nga ang Supreme Court can reverse the decision of the lower court. Ayan po. Aywan ko lang dito dito sa Sandigan Bayan, kasi noon nagbabasa rin ako ng mga issue dyan parang pag nag-decide ang Sandigan Bayan final, ay pero nga ang problema ay siya ang pumunta sa Supreme Court binuhay niya Kaya nga aywan ko lang magkonsulta po tayo sa mga abogado. Opo, ano ba talaga ang kwan dyan? Ano ba talaga ang real score dyan? Kung ang Sandigan Bayan ay final arbiter na yan, ang alam ko ganun po pag dinesisyonan nila yan, ang Supreme Court ay walang power para baliwalain yan o kaya ay i-revise yun. Pero nga kung siya mismo ang nagdala hindi ba? Bubulat-latin yan, i-review yan. Yan po ang trabaho ng Supreme Court, review lang. Re-reviewin lang yung kaso. Opo, saan nagkamali o ano ang mali. At usually yan sa mga bitay at saka habang buhay. Yan po ang pagkaalam ko dyan sa Supreme Court.
automatic pala yan pagbitay o yung habang buhay. Nire-review nila. Pero nga, ito kay Jinggoy ay ibang kaso ito eh. Siya mismo eh. Oh. Kaya kasalanan niya yan. Kung ano, kung ano man ang mangyari dyan, ay ang daming ang lumalabas ngayon na huhulihin daw siya ni General Torre. Ay kung Supreme Court yan. Kung Supreme Court ang nagpalabas ng desisyon. Pero kung Sandigan Bayan ay parang hindi nga pwede kung Sandigan Bayan kasi nga dinisisyonan na ng Sandigan Bayan eh. Adi double jeopardy yan. Oh. Ayan po magkonsulta po tayo sa mga attorney. Ako wala din akong alam diyan eh. Opo. Ang nilalakad ko lang po dito ay yung word of God. Opo. Yung word of God po. Katulad kaninang umaga ay yung si Amy Marcos, ang sabi niya ay bakit daw may tinatago? Ay o bakit itinatago yung plano na paghuli kay Duterte? Ay wala yan, wala namang yan eh. Ang nakasulat po sa Biblia, sinagutan ko po yung vlog na yun. Things revealed, ang nakasulat po sa Biblia, things revealed were revealed for our consumption. Pag ni-reveal po yan. Pero may mga mga bagay na talagang hindi nare-reveal sa tao o iilan lang ang nakakaalam, and that is for the consumption of God. Ganun po yan. Hindi lahat talaga i-reveal yan, hindi. Bakit? Sino ba si Amy? Diyos ba siya para alam niya lahat o malaman niya lahat? Hindi po. May mga bagay po talaga na hindi na nare-reveal. Opo. Totoo po yan. Ang dami pong mga lihim na hindi nare-reveal. Opo. Pero si Amy Marcos gusto niyang malaman eh. Ay bakit ganun? Gumawa na lang siya ng batas kung anong batas ang gusto niyang gawin. Ganun na lang ay hindi ko pala naitaas kanina. Ayan po yung 1 John 4:1. Ayan po. Sige po at hanggang dito na lang po at sana sa ating pakikinig po ay nagkakaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon at yan po ang dalangin ko bago ko mag-umpisa. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.